Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Muli ho, isang pagpalang araw sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa atin. Kaya tayo hindi lamang may buhay, kundi bilang mga mananampalataya ay papatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo dahil iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa dakilang kaligtasan at tayo ay meron din pagkakataon na makapag-aral patuloy ng kanyang salita, and we are on the 5th part ng atin hong pag-aaral about scripture meditation, and napakahalaga. I hope we have seen and are convinced na itong disiplinang ito ng pagbubulay ng salita ng Diyos ay kailangan na kailangan sa buhay ng mga Kristiyano, at merong katotohanan doon sa obserbasyon ng mga hindi lamang mga contemporary ng mga mangangaral o mga pastor, kung hindi maging ng mga nakaraan taas. As way back as Spurgeon 200 years ago ay nakita niya na yung laki ng problema kung bakit maraming pangangaral, maraming mga available materials, lalo na sa panahon natin ngayon with the advent of the internet and social media. Pero pagdating sa pamumuhay ng mga mananampalataya ay doon ang mabagal, kundi man ay napaka kulang na aplikasyon ng mga katotohanan, at isa sa mga madalas na wala or missing na link diyan ay yung meditation or pagbubulay ng salita ng Panginoon. Before we go sa ating lesson ngayong hapon, ay ilan ho muna mga announcements and reminders. Hingin namin ang inyong panalangin this coming Saturday. Ang atin ho mga young people ay tutulak patungo sa San Mateo Baptist Church at makikiisa sa Pag-ibig Conference. Kung ngayon nyo lang narinig ito, no, hindi ito conference patungkol sa Pag-ibig Fund. Ito ay conference particularly nakageared sa mga kabataan patungkol sa usapang pag-ibig. And alam po natin na isa ito sa malaking issue, at pag hindi maingat, at sad to say, isa ito sa madalas nagiging rason kung bakit maraming mga kabataan sa mga Kristiyanong iglesia ang nawawala. Sabi nga nung kanta ay kapag tumibok ang puso ay wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Well, nawa ho ay pag-pray niyo ho ang biyahe na maging maayos. 7 a.m. aalis ho dito ang atin hong mga kapatiran, mga kabataan, and then tutulak ko patungo 9 a.m. ang start ko doon, and maybe around 5, 6, 7 p.m. ay makauwi na rin po kami. So pakisama niyo sa prayer yung safety, and also pagpalain ng Diyos yung mga lessons, question and answers, activities na ihanda nila doon. At nawa ay mga katotohanan na mapapakinggan ng ating mga kabataan ay maging kaparaanan upang maingatan sila ng Panginoon. At maganda yung sinabi minsan ng isa kong napakinggan na mangangaral, na sila ay mas maging mabuting katiwala ng kanilang mga puso. Ayan. Sabi ng isang pastor, we should be good stewards of our hearts pertaining to young people particularly, at hindi basta-basta ihayaan na lamang na ito ay mahulog, no? Ma-fall, sabi nga nila, ng hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So pag-pray natin yan, at nawaho ay pagpalain at ingatan ng Diyos. And then also, iba natin mga kapatiran, sama ko natin sa panalangin. Humihingi nga ho pala ng panalangin si Brother Joel Cristobal. I was in communication with him kahapon. Noon lang siya nakapag-reply sapagkat nagre-recover siya about, kung hindi kakaming tanda, way back Monday ay nagkaroon siya ng aksidente. Siya daw ay pumunta sa CR. Meron siya palabas na ay nag-blackout siya, at nangyari ay tumama ang kanyang muka
And maybe for a few minutes siya ay walang malay, nagising na lang daw siya ng aso nilang alaga at talagang may matinding pain. So nag-forward siya ng picture sa akin, may matinding pain, may matindi siyang may black eye siya, may matindi siyang maga dito sa either left or right side ng kanyang mata. So pakipag-pray ho natin, and alam ho natin kagaya ng atin hong nakaraang announce, may physical or may health issues si Brother Joel. So pray ho natin ang ating kapatid na ito, maging yung kanyang misis din na may health issues. So pray ho natin ministry na kanilang ginagalawan at yung kanilang patuloy na paglagong spiritual and also mga pangangailangang physical para ho sa kanila. And if we could be a channel of blessing sa kanila, at kung meron sa inyo na gusto maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa kanila, please let me know at pwede tayong magbigay ng contact informations para po dyan. So yun ho ang ating mga prayer requests at tayo dumako sa panalangin sa bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong patuloy na kabutihan sa amin, Panginoon, na iyong pinapakita, O Diyos, na nahandian, Panginoon, ang iyong biyaya, ang pag-iingat, ang buhay at kalakasan. Tunay, Panginoon, hindi dahil maingat kami, hindi dahil karapat dapat kami, kundi dahil ikaw ay mabiyaya. Dahil ikaw, Panginoon, ay mabuti. At Lord, ngayon sa daling ito, amin pong patuloy na inaasahan ang iyong biyaya, Panginoon, particularly sa ilang mga kapatiran namin, O Diyos, na nahando ng mga pangangailangan, nahando ng mga problema. We ask for your mercy sa aming kapatid at kamanggagawa, si Brother Joel Cristobal at ang kanyang asawa, Sister Jennifer Cristobal. Tulungan mo nawa sila, tulungan mo po ang recovery niya mula sa kanyang banog, Panginoon, at maging ang anumang mga health issues na kanya pinagdadaanan, Lord. Alam namin na alam mo ito perfectly. Alam namin na bago dumating ito, Panginoon, ay hindi ito sorpresa sa iyo, O Diyos. At alam namin na ito ay sa ikabubuti. Maaaring sa aming pantaong paningin ay mahirap namin itong makita. Dagdagan mo nawa ang aming pananampalataya, lalo na aming kapatid po na ito at ang kanyang asawa. Gamitin mo ito lalo sa kaluwalhati ng iyong pangalan. And Lord, we ask na patuloy mo i-provide ng kanilang mga pangangailangan na sustentuhan ng kanilang pananampalataya, maging ng mga mananampalataya o kapatiran doon po sa lugar ng Bataan, Panginoon. Lord, we also pray para po sa darating na Saturday, ang pagtungo ng mga young people sa Pag-ibig Conference. We ask for your mercy at safety para po sa paglalakbay at gamitin mo ang gawain na yun sa ikabubuti ng mga mananampalatayang kabataan upang maingatan ang puso at damdamin, upang maturuan ang kaisipan, O Diyos, at patuloy na lumago at tumibay sa pananampalataya. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo ito, gamitin mo, Lord, sa kaliligtas ng mga wala pa kay Kristo, at din katitibay ng iyong mga mananampalataya. At bawat tagapagsalita ay pagpalain mo para, Panginoon, ay makaluwalhati sa iyong pangalan. Ingatan mo po kami hanggang sa aming pag-uwi. Lord, muli, ang mga darating na gawain this coming Sunday, ang aming parating na Family Sunday sa February 25, we ask for your mercy sa mga ito. Patuloy mo kaming gabayan, pagpalain at ingatan. At muli, O Diyos, sa iyo lamang ang papuri at pasalamat. Lahat ng ito, Panginoon, maging ang aming pag-aaral ngayong gabi, ay hinihingi namin sa iyo ang pagpapala at pag-iingat. Turuan mo kami, bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag. As the psalmist asked, Lord, open our eyes that we may see wonderful things out of thy law. Sa iyo kami umaasa, O Diyos, iwalay sa iyong biyaya. Wala kaming magagawa. Walang kapuluhan. Lahat ng ito. Kaya kami ay sa iyo umaasa sa ito'y aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating lesson ngayong gabing ito. We are on lesson number 5 about scripture meditation. And magkaroon tayo ng konting review. Pinag-aralan natin yung command to meditate. Ito'y inutos ng Panginoon. And we look at the example of Joshua. At inutusan ng Diyos si Joshua with the very great task ahead of him. Ay ang utos ng Panginoon kay Joshua, meditate upon the Word of God. Meditate upon the commandments of God. And then, define natin ang meditation. We borrowed this short but very clear meditation from Thomas Watson. Ang sabi niya, meditation is the holy exercise of the mind whereby we bring the truths of God to remembrance and do seriously ponder upon them and apply them to our
selves. So ito ho ay banal na ehersisyo ng isip. And please take note of the adjective as a holy exercise. Yes, maraming ehersisyo ng kaisipan. When we engage ourselves sa mga mathematical problems, paborito ng mga estudyante. When we read, when we engage in imaginations, and when we try to grapple with ang mga problema sa buhay, pag-iisipan natin ang mga solusyon sa mga pang-araw-araw na na-encounter natin, we use the mind, we exercise the mind, but this is a holy exercise. That means it is a sanctified one with the purpose of holiness. Ang purpose nito ay mas lalong malapit sa Panginoon. Ang purpose nito ay mas lalong makita ang kalooban ng Panginoon. Ang purpose nito ay maluwalhati ang Diyos. It's a holy exercise of the mind. At ang punto is whereby we bring the truths of God to remembrance. Na inaalaala natin ang mga katotohanan ng Panginoon. It might be a certain portion of Scripture, a verse, or maybe just 2 words, or a few words. For example, pinili mo yung sa Philippians chapter 1, to live is Christ. To live is Christ, and you meditate upon that. You spend the whole day, through, kahit na ikaw ay nasa biyahe, ikaw ay nasa bus, or nasa tren, or nasa jeep, or nasa pilahan, you try to recall, to live is Christ. And you try to that. At ang punto nito is to apply to ourselves. Magkaroon ito ng epekto sa ating sarili. So, napakahalaga ng meditation sapagkat yung pundo nito ay ang pagkaroon ito ng epekto sa atin. Anong elements ng meditation? Nandun yung consideration, a deep exercise, deep ng ating kaisipan, paglalaan talaga ng isip, affections. Ang goal nito ay maapektuhan ang ating damdamin, and then it will push or it will lead to resolutions or actions. So makikita natin ito yung thrill, ito yung trend kumbaga, doon yung knowing the truth, and yung truth ay magkakaroon ng epekto sa emotions, at yung emotions ang magtutulak sa atin sa actions. And sometimes makakalungkot sa iba, nilalaktawan yung truth and they go straight for the emotions for the actions. At yung mga iba, disregard knowledge and emotions, just go for the action. Makikita natin na dito nandoon ang kaalaman, at yung kaalaman ay epekto sa damdamin, at yung damdamin magtutulak sa gawa. At ito ho ay napakaganda. If you remember, it will rescue much of our Christian disciplines from dry performances. For example, yung Sunday Lord's Day worship, ay yung iba ay tuyong-tuyo, yung sa iba ay talagang parang mechanical na lamang napupunta sa church and uuwi at walang nangyayari. But if you meditate upon the resurrection on the first day of the week, meditate upon the salvation na ginawa ng Panginoon, meditate upon the beauty and the wisdom of God in the church, habang ako ho ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagme-ministeryo bilang pastor, lalo ako namamangha at nagpapasa, thank you Lord for putting me into a church. Ganun kagaling, ganun kaganda ang wisdom ng Panginoon na sa ating pangangailangan, sa ating kahinaan, nilagay niya tayo sa isang komunidad na mga kapwa mananampalataya, at yun ay tunay na kailangan. So again, when you meditate upon these things and then you go to the Lord's Day worship, ay na hopefully your affections are lighted up, ito'y nabigyan ng init, at ito ay magtutulak sa atin para gawin yung ating mga kailangan gawin tuwing Lord's Day, ang pagsamba sa Panginoon ng merong tamang damdamin at tahan doon yung puso natin. So again, napakaganda elements of meditation. It's good na atin na-review ang bagay na ito. Bakit kailangan ng meditation? Again, it is the bridge that God has put between knowing and doing. As God said to Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do. Again, ang Diyos ang nagsabi kay Joshua, meditate mo para masunod mo. At napaka-kailangan natin nito. So muli,
hindi yes, maganda na sumusunod tayo, pero ayaw ng Diyos na basta outward obedience lamang. Nahandoon yung motive, nahandoon yung damdamin, gusto ng Diyos, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. Well, paano magkakaroon ng epekto? Paano magkakaroon ng pag-ibig? Well, again, nandun yung lalabas, yung need for meditating ang salita ng Panginoon. The benefits of Christian meditation, pinag-aralan natin, it inflames the heart, affections for the Lord, increases growth in grace, it increases resolve to fight against sin, makikipaglaban sa kasalanan. Ano pa ang mga benefits? Deepens repentance, nagko-convict sa atin lalo kung gaano kalaki ang kasalanan at kung gaano kadakila ang Diyos na atin na pagkasalaan. Just the other day, I was listening to a particular podcast. Ang sabi nung particularly nung tinanong na pastor patungkol sa pagdidiscuss ng salvation sa bata, meron sinabi siya na kung ang Diyos ay maliit, ang impyerno ay magiging maligamgam. Oo nga. Kung maliit ang Diyos, ang impyerno ay magiging maligamgam. Pero narito ang katotohanan, ang Diyos ay hindi maliit. Ang Diyos ay napakadakila. At reflected ito kaya ang impyerno ay napakainit at walang hanggan. Sapagkat napakadakila ng Diyos na ating napagkasalaan. So, muli, again, to meditate upon the greatness of God. Lalo tayong lalaban sa kasalanan. It deepens repentance. Meditation creates life of joy, thankfulness, and contentment. Sa pagharap natin sa maraming mga pagsubok sa buhay, meditation improves the knowledge and retention of God's Word. Natatanim talaga sa atin. And if you would just pause for a while and try, sa mga nakaraan, sa mga trying times, sa mga panahon na may problemang pinagdadaanan, yung mga salita ng Diyos na naaalala, madalas na nagiging tulong sa atin, ay madalas ito yung mga salita ng Diyos na minsan nating inipuan, pinag-isipan, ninamnam, minuya, mineditate. At ito ay nagiging malaking imbak natin ng katotohanan ng Diyos, at sa mga panahon na kailangan natin ay nagiging malaking tulong, malaking deposit. Yun yung word ay deposit ng salita ng Diyos sa atin. As the psalmist said, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against. It's not merely memorization, but nahandoon, merong epekto sa puso, natago sa puso. So meditation improves the knowledge and retention of God's word, not just in the mind, but also in the heart. Now, dito tayo natapos na last time, two kinds of Christian meditation. Meron dalawang uri ng Christian meditation. Number one is occasional or extemporary meditation. By the very word itself, ito ay yung mga biglaan na meditation. Occasional meditation is spontaneously using any occasion of life to lift one's thoughts Godward, to ponder His greatness, glory, and truth. It spontaneously, hindi ito pinlano, biglaan, na gagamitin mo ang mga okasyon ng iyong buhay, o mga pangyayari sa iyong buhay, o mga bagay na nangyayari kasalukuyan sa iyo, o nakikita mo, upang iyong bigyang pansin, ituon ang iyong pansin sa kadakilaan, kaluwalhatian, at katotohanan ng Panginoon. I remember there is that time sa aking personal na buhay bilang Kristiyano, nandun yung discouragement, and outside the window I heard birds. Narinig ko yung mga ibon, and that word of God sa Matthew chapter 6, sabi ng salita ng Panginoon, behold the fowls of the air, at kung sila'y iniingatan, pinapakain ng ating Ama sa langit, paano pa kaya? And that really encouraged me. That's an occasional, spontaneous, extemporary meditation. Occasional meditation uses any experience in life to glean spiritual results. Ano man ang experience mo sa buhay, be it quote-unquote good or bad, ay pwede itong maging instrumento. Naalala ko yung kwento ng isang missionary family na kinuwento ni John MacArthur, na aksidente, patungo sa church nila John MacArthur, yung missionary family na yun, at mayroong inimbitahan doon sa aksidente.
ay namatay yung dalawang anak ng missionary na nakaupo sa likuran, at yung dalawang bisita na inimbitahan na nakaupo sa gitna ay hindi napahamak. Yes, may mga galos, yes, may mga sugat, pero hindi sila namatay. At ang sabi nung tatay kay John MacArthur nung sila nakapag-usap, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, hindi yung dalawang bisita ang namatay dahil hindi nila kilala sa Kristo. Yung aking dalawang anak na mananampalataya ay naunang umuwi sa Panginoon. It's not saying na walang lungkot, pero yung perspective sa isang napakabigat, nakakalungkot, nakakadurog na pangyayari, meron siyang perspective ng eternal. At na-appreciate niya pa rin yung biyaya at providensya ng Panginoon doon sa napakatinding pangyayari. Muli, we're not saying na walang bigat, we're not saying na walang lungkot, baka yun ang isipin, but again, yung meditation nito, yung perspektibo ng Kristiyanong ito, hindi lamang sa buhay dito, kundi nakatingin siya sa eternal consequences. At kung yung ang dalawang bisita, na kanilang inanyayahan na kasama sa sakyan ang namatay doon sa aksidente, well, they will be lost forever. Pero narito, nakita niya yung perspektibo na yun. So muli, ay whatever experience in life, ay pwedeng maging beneficial sa ating spiritual. At dito natin din ma-appreciate yung sinabi ni James na count it all joy when you fall into diverse temptations. And again, nahan doon, I'm convinced na isang malaking bahagi noon that we will be able to count it all joy, ano man yung diverse temptations sa ating trials and troubles na pinagdadaanan natin, is malaking bahagi noon ay meditation. And apart from that, ay ang mangyayari lang sa atin ay we will not count it all joy. Magrereklamo lang tayo ng magrereklamo. So nawa, nakita natin yung ganda, yung halaga nito. Occasional extemporary meditation. Sabi ni David Saxton, God's people can practice occasional meditation at any time, in any place, in any situation. Ikaw man ay naglalaba, nakapila ka, o nakatayo ka sa bus, o nakaupo, ano man ang iyong ginagawa, ay pwede mong engage occasional meditation. Letter B, solemn or deliberate meditation. Ito naman yung sinasadya. In another word, siguro na mas magigets natin ito yung planadong pagme-meditate ng katotohanan ng Panginoon. Let me borrow itong sinabi ni John Paul. Ang sabi niya, it is a purposed and advised bending of the mind to consider and muse on some good and wholesome matter with resolution to work the heart into a holy temper, to which end we separate ourselves from all companies and occasions that might distract us. And ay purposed, hindi ito aksidente, ito yung sinasadya na pagtotoo ng ating kaisipan upang magkaroon ng epekto sa ating puso. At dahil dito, naglalaan talaga tayo ng panahon na ating binubukod yung ating mga sarili upang magawa ang meditation na ganitong uri. Number one, ang sabi, it is purpose, ibig sabihin pilano, hindi ito aksidente. It is advised, na ang punto nito may target ito. May particular, let's say, situation, may particular maaring passage or katotohanan ng Panginoon. For example, yung pangangaral ng salita ng Diyos last Lord's Day ay yung balikan for just Psalm 73, the Psalm of Asaph, na muntik na siyang talagang tumalikod sa pananampalataya dahil sa pagkainggit niya dun sa mga masasama na seemingly okay na okay, pero nung siya dumako, when I went to the sanctuary, to the temple of God, na-expose siya muli, na paalalahanan siya ng katotohanan ng Panginoon, then he remembered their end, yung kanilang magiging judgment. So again, you go to that, you meditate, talagang nagplano ka na maglalaan ka ng, let's say, 10, 15, 30 minutes to go read that psalm, and ito ay naging subject ng yung pagpupulay. So it is advised. May mga sa bandang dulo ng ating studies, meron na tayong 2 o 3 lessons about scripture meditation. Bibigay tayo ng ilang mga suggestions, mga paksa na magandang pagtaunan natin ng kaisipan.
tungkol sa meditation. Number 3, it's the bending of the mind. Muli, it's an holy exercise of the mind. At ang gusto ko makita natin yan ay parang kahapon, meron kami pinuntahan ni Sister Jonah na doon sa lugar ay merong gym at sumilip ako ng kaunti doon sa gym at merong mga nagbe-bend ng kanilang mga muscle. Work out yung kanilang muscle. At yun din, it's the bending of the mind, it's the working out of the mind, of the thoughts with the truths, no, yung katotohanan ng Panginoon, ng salita ng Diyos o ng kadakilaan ng Panginoon ay yun, the workout natin sa ating kaisipan. Then, hindi lamang ito just the activity of the mind to get information, but ang purpose ito is working on the heart. It produces heart operation. No? Nagkakaroon ito dapat ng epekto sa puso. Nagkakaroon ito nagre-raise ito sa holy affections natin, sa mga banal na bagay, sa mga bagay patungkol sa Diyos o sa Diyos mismo. Na doon yung, sabi nga sa tulak ng damdamin, nagkakaroon ng init ng damdamin, at upang ito'y magtulak sa atin sa mga practical aplikasyon sa ating mga buhay. Anong punto? Both occasional and deliberate meditation are beneficial for the believer to keep God's word in the heart so that it may be applied to our daily lives. Pareho ito, it's not either or. Parehong magandang gawain na engage ng Kristiyano. Kaysa nakaupo ka sa bus at na traffic, kaysa mainis ka sa traffic, engage yourself in meditation. At lugar na inis ka, sayang ang oras, well, meditate upon time. Meditate upon the stewardship of time that God has given you. Now, teach us to number our days, sabi ng Psalm 90, that we may apply our hearts unto wisdom. Pwede, yung mga ganung pagkakataon upang ito ay magkaroon ng benefit sa atin. At ma-apply natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. So, again, ito ho ay napakalaking benefit. And sabihin ko na ngayon, bapuntahan din natin sa mga practical applications. Try to have a variety of pag laging patungkol lang isang bagay ang lagi nating iniisip, tandaan natin isip, may tendency na mag-go overboard sa isang bagay na yun. So try to have a variety of subjects or truths na meditate. Number next, Deuteronomy chapter 6 verse 6, and these words which I command thee this day, sabi ng Panginoon, shall be in thy heart. As we have said, hindi purihin ng Diyos if we are able to memorize God's word. But narito ang kalooban ng Diyos that God's word that ay hindi lamang nasa puso, kundi hindi lamang nasa isip, kundi nasa puso. It takes the meditation of God's word. Psalm 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart. So again, take note, hindi ito basta napakinggan din diretso sa puso. Ito ay merong sadyang aksyon ng pagtatago sa puso ng salita ng Panginoon. At ang dulot ito, that I might not sin against thee. Again, panlaban sa kasalanan. Now, medyo patungo na tayo sa practical, habit of meditation. Itong habit ng meditation, sa pagsisimula nito, paano, ano yung ilang mga bagay na magandang i-consider natin. Number 1, una sa lahat, pray dependently for God's assistance. Again, hiwalay sa Panginoon, ang aktibidad na ito ay magiging walang saysay. Ang tanging pag-asa nito, as any spiritual disciplines, ang tanging pag-asa ay ang pagkilos ng Diyos. Kamakailan, may kausap akong kapatiran na pinag-usapan namin yung patungkol sa worship. Pagdating sa worship, it's not the style, it's not the type of music, it's not the pagiging bombastic nung preacher. No, hindi doon nakaasa. It's the presence of God, it's the working of the Holy Spirit that will bring about eternal ramifications, eternal effects, long-lasting effects sa mga mananampalataya. So again, we must pray, and as I've said, any and every spiritual disciplines
be it Bible reading, Bible study, uh, uh, eh, meditation. Kung wala ang pagkilos ng Panginoon, pagtuturo ng Panginoon, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa, mawawalan ng saysay. Kung hindi man ay at worst it will be an instrument for pride, no? Okay, ako araw-araw ako nagme-meditate. High class Christian ako. But that is basically the opposite na dapat mangyari, kaysa magpa-humble ay nagpapayabang. Muli, kung ito'y hiwalay sa sabiya, sa pagkilos at pagtuturo ng Panginoon. So we must pray. At napakagandang example, Psalm 119 verse 36. Kung tinatamad ka, for example, talagang nagdesisyon ka na gigising ka, let's say 15 minutes, 20 minutes earlier to give you yourself maybe some time, some minutes, 10, 15 minutes to meditate upon God's Word. Example, estudyante ka, gumigising ka ng 6 or 5, gigising ka ngayon ng 4:30 or ng 5:30. Dahil gusto mong halaga para sa iyo. Gusto mong mag-meditate ng salita ng Panginoon. At may darating ang time na talagang tinatamad. Kaya si Brother Paul, hindi laging sinisipan. Well, napakagandang prayer ito. Incline mine heart unto thy testimonies. Lord, ikiling mo ang aking puso. Anong ibig sabihin? Hindi nakakiling eh. Maaari ibang bagay ang gustong gawin. Ibang bagay ang gustong paglaanan ng pansin. Napakaganda na panalangin ito. Incline mine heart in testimony. Another prayer, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. We often, not always, pero madalas natin kinuquote ito sa ating mga prayers dito sa church. Lalo na bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Bakit? Hindi niya bubuksan ang ating mga mata. Magiging dilim lamang ang mga bagay. Magiging impormasyon lamang ang mga bagay. At hindi magkakaroon ng pagkamangha sa mga katotohanan ng Diyos, sa katangian ng Diyos, sa mga pag-aaral ng kanyang salita. Open thou mine eyes. Number next is, teach me thy way. Teach me thy way, O Lord, and I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Teach me thy way. Lord, ituro mo sa akin ang Lord, ikiling mo ang aking puso. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata. Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong landas. Ituro mo sa akin ang iyong landas. These are very good prayers. At meron pa, pwede natin idamay dyan sa verse 11, unite my heart to fear thy name. Kaisahin mo ang aking puso. Be it united, solid, na pagkakaroon ng reverence sa pangalan ng Panginoon. These are good prayers na makita natin talagang nagkakaib ito ng dependency sa Panginoon pagdating sa gawain na ito ng scripture meditation. Letter B, willingly accepting the struggles of meditation. Hindi ho magiging madali. Ito ay mahirap, maraming challenges, lalo na sa konteksto natin bilang mga Pilipino. Tamad tayo magbasa. Hindi tayo ganun ka sanay i-engage ang ating kaisipan sa mga bagay. This is not the question of pagiging quote-unquote matalino or hindi matalino. That's not the question of IQ. Hindi yun. But rather, the engagement of our mind sa katotohanan ng Panginoon at pagbebend nito o paghihimay-himay nito, the bending of our mind para ihimay ang salita ng Panginoon. Note, there will be many compounding reasons that makes Christian meditation a difficult discipline. Maaaring maraming mga rason at maaaring sa isang tao merong patong-patong na rason kung bakit magiging mahirap. Ilan sa mga ito, lack of the visible accountability. Walang nag-check sa atin kung nagme-meditate ba tayo. At maganda, ito yung maganda sa mag-asawa. Pwede maging accountability partner ang mag-asawa. Kamusta? Nakapag-meditate ka na ba ngayong araw? Magandang paalalahanan yun. The discipline of the mind, mahina tayo dito. Satan's hatred of it. Syempre, ito yung magtutulak sa atin para masunod ang salita ng Panginoon at sigurado ayaw ito ni Satanas. The ever-pressing business of life, apakadaming kailangang gawin sa araw-araw. And then, nandun pa yung indwelling sin, as Paul said, when I desire to do good, behold, evil is present with me. And muli, maaaring isa, dalawa, or maraming mga rason na nagsasama-sama para maging mahirap para sa atin
ang pag-meditate ng salita. So babalik tayo doon sa unang na kanina, yung unang slide is we must pray and we must depend upon God. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Huwag natin isipin, matalino ako, marami kong alam, sisiw lang tong meditation. No. Kailangan natin ng tulong at biyaya ng Panginoon. This many challenges quickly exposes our utter weakness and need for God's help. Itong mga doon sa mga enumerate na ito, kung nakita, nga, brother po, talagang dami yan, patong-patong sa akin. Well, na-expose ito kung gaano tayo kahina. Now, nakita natin kung gaano tayo kahina, good news. Hindi ko nang kalimutan ito sinabi ni Alistair Begg na pakinggang paminsan. Sabi niya, if dependence, ang punto is dependence upon God, is our goal, then weakness is an advantage. Yung pagkakita natin ng ating kahinaan, ay advantage kung ang goal natin ay maging dependent sa Panginoon. Bakit? Kung tingin natin sa ating sarili malakas, mataas, marunong, magaling, mahusay, elite, maaaring magtulak sa atin ito para hindi umasa sa Panginoon. Pero kung sa mga ganitong bagay na expose yung ating kahinaan, itutulak tayo nito. Napakaganda kung itulak tayo nito palapit sa Panginoon. Again, Psalm 119 verse 1, incline mine heart unto thy testimonies. Hindi natin kaya sa ating sarili. We need the grace of God working in us to engage ourselves. Ibigay natin ang ating sarili sa gawain na ito ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Starting the habit again, kailangan nating mag-persevere. Persevere in the habit of meditation. Quote ko lang ho, ang sabi ni Edmund Smith, remember too that if meditation is such a blessing to the believer, it stands to reason Satan will launch fierce attacks on the mind, and we need to cope adequately with such attacks. Naglulunsad ng pag-atake ang kaaway. And uli, higit sa malamang, lahat tayo, marami sa atin experience na ito. You set a time to read the Word of God, to study the Word of God, or to meditate God's Word, and then, or to pray, and then these thoughts, yung luluto ko mamaya, yung lalabahan, yung parating na bayarin na kuryente, marami pang ibang mga bagay, ay maaaring gamitin upang ang ating kaisipan na pilit nating itinutuon sa katotohanan at sa Panginoon ay mabaling sa iba't ibang mga bagay. Not necessarily bad things, but ito ay nagiging hindrance. So muli ay kailangan natin mag-persevere sa gawain ng meditation. Anong kailangan natin gawin? Take action. Take action. Sabi ni Pablo kay Timothy, but refuse profane and old wives' fables and exercise thyself rather to godliness. So again, punto rito, Paul is calling Timothy into action. May mga bagay kang, Timothy, may mga bagay kang kailangang i-refuse. That you may be able to exercise yourself to godliness. May mga bagay na dapat tanggihan. May mga bagay na dapat iwasan, bawasan. Ang problema ay oras. Baka mayroong iba. Ang mga bagay, sabi nga ni John Piper, ang isang magiging pakinabang ng social media sa Day of Judgment ay mapapatunayan ang kawalan ng panalangin ng maraming Kristiyano ay hindi dahil walang oras. So dami ng oras na inuubos sa social media. Hindi tayo walang oras para sa panalangin. May oras na ginugugulang natin sa ibang mga bagay. So again, there are things to be refused, things to be denied para maibigay natin ang ating sarili sa makadiyos na ehersisyo o disiplina na ito. Having Thomas Manton, watch that you may always keep the soul in fitness for the duty. Ganda nung ginamit niya na ang dito, maging fit. For example, kung ikaw ay isang atleta, na kailangan mong maging fit para doon sa event or para doon sa category na iyong lalabanan. At kung hindi mo babantayan ng iyong sarili and you gave yourself to appetites na kontra, pagdating doon sa hindi ka na magiging fit. So, ganun din sa atin. We are called to do this
at bantayan natin yung ating mga sarili, ano? Magiging mahirap siguro kapag magko-consume ka ng 2-3 oras ng kung ano-anong mga basura mula sa social media, and then gusto mo after that naglalaan ka ng 15 minutes to meditate. Baka hindi yun maganda na paghahanda. Para kang kumain ng buffet at saka ka tatakbo sa track and field. I hope you get the picture. So napakaganda itong paalala na ito. Order your affairs with great wisdom, that you may not jostle or push or shove out so necessary a duty. Gamitin natin ng wisdom para natin i-order yung mga bagay-bagay, mga gawain natin para itong mahalagang gawain na ito. Kung binsito tayo mahalaga ang meditation, ang salita ng Diyos na katotohanan, ay huwag nating maisang tabi dahil sa mga bagay na hindi natin nabantayan, hindi natin refuse, hindi natin dinisiplina ang ating sarili. So, nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin, may iba't iba na mga bagay na kailangan natin ang tulong ng Diyos na upang ito ay maalis, madisiplina. So, we must take action. The best time of the day to meditate. And kung naalala nyo, pinag-aralan natin dito sa church. Kailan ba ang best time para mag-meditate? Ang sabi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. Kailan daw? Day and night. Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And I've heard preachers and teachers na ginagawang literal ito. Dapat daw ang salita ng Diyos ang unang hahawakan sa umaga at huling hahawakan sa gabi. Well, purihin ng Panginoon kung nagagawa nila yun. Pero hindi yun, ano? Kung makikita niyo ho sa expression ng Hebrew language, for example, Genesis, and it was the evening and the morning as the first day. So, yung evening and morning, mahilig doon ang mga Hudyo. Alpha and Omega, ang ibig sabihin, and everything in between. Evening and morning, and everything in between. Day and night, and everything in between. So, hindi dalawang particular na punto na paano yung tanghali. Ano? Ang punto is, it is a whole day nahandoon ng pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Muli, maaaring hindi ito yung talagang mag-focus ka sa isang room na wala kang ibang gagawin at mag-meditate. Kung hindi, pag napansin mo at malaya ka, ang yung schedule ay pwede mong engage ang yung kaisipan para magbulay ng salita ng Panginoon, ay ito ho ay pwedeng gawin let's put it this way. Pag may opportunity ka sa buong araw, sabi ko nga ho, kung ikaw ay empleyado, nagbabiyahe, it takes you 1.5 hours to reach your office, well, you have that maybe 1 hour sa pagbabiyahe. And pwede nyo pwede tayo i-apply ano man yung saan man tayo tinawag ng Panginoon. Point, any time of the day that will be best for our spiritual benefit. Itong nakaraang linggo, ang aming mga anak ay uminom ng mga antibiotics. At meron mga antibiotics na dapat inumin before meal, yun namang iba, after meal, yun namang iba ay 10 minutes after meal, yun namang ibang gamot ay 10 minutes before meal. It is the best time, the optimum time para ang antibiotic na ito hindi makasama at magkaroon ng pinakamagandang epekto. Ang punto, pagdating sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, look for the best time that you will have. It will give you the best spiritual benefits. To say, ang madalas natin ginagawa, pag may time, yung mga tira-tirang time, yung pagod na pagod ka na, pag antok ka na, tsaka parang natin gagawin ito, well, hindi yun magiging tulong. Let's look for the best time na nawa ay para magkaroon tayo ng panahon upang magbulay ng salita na maaaring yung iba sa umaga, maaaring iba sa tanghali, maaaring yung iba sa gabi. Kung kailan yung best time na magiging benefit para sa atin. And most of the time, ito pinapatungkulan nito ay yung second kind of meditation, yung planned meditation. Sabi ni Richard Baxter, stated time, schedule, is a hedge to duty,
and defends it against many temptations of omissions. Pag talagang in-schedule mo, for example, nagdesisyon ka sa'yo araw-araw, again, sa kabisihan mo araw-araw, ang tingin mo pinaka-the best, doon ka pinaka-gising, doon mo pinaka-ma-engage ang sarili mo sa spiritual na gawain na ito ay sa umaga. Kasi talagang na-desisyon ka, 5 to 5:30, it's my time of meditation sa salita ng Diyos. Lagyan mong doing schedule. So, ini-encourage tayo. Yun yung sinasabi ni Richard Baxter. Schedule mo. Bakit? Pag hindi mo yung schedule, ang daming kakain ng iyong oras. Pero pag in-schedule mo, bibitawan mo yung ibang mga bagay dahil naka-schedule to. Example, naka-schedule ang kain. Maaari may project kang ginagawa, titigilan mo yung gawa mo na ng project at para kumain kasi naka-schedule yung pagkain. So, muli, it's a hedge para maingatan yung bagay na itong mahalagang gawain na ito. Psalm 119 verse number 148, sabi ng psalmist, "Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word." Ang sabi ng mga awit, sinadya na sa gabi. Pinipigilan ko, naglalaan ako, sa madaling salita, naglalaan ako ng oras sa gabi. I might meditate in thy word. It's a good thing or good advice. Again, in the morning, maybe in the afternoon, sa lunch break, pagkatapos mong kumain, laan ka ng 15 minutes, 10 minutes to meditate upon God's word. Nagiging beneficial po ito. Let me quote si David Saxa, sabi niya, "Whether morning or evening, the important principle is to do whatever it takes to develop a consistent habit." Yun yung maganda. Magkaroon tayo ng consistent habit sa pagbabasa, pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Maging itong ugali. At kumbaga, makasanayan natin. For example, ako, ugali ko na tuwing lalabas ng bahay, may suot akong relo. Ugali ko na yun. Pag lumabas ako ng bahay, lumakad ako nang wala akong relo, parang may kulang. Bakit? Naging habit na siya. At napakaganda kung ang gawain na ito ng mga banal na bagay ay maging habit. Banal na disiplina ay maging habit natin at bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay. The best place, well, great concentration and freedom from distraction are essential for effective scripture meditation. Kung saan pinaka-less ang disturbance, that will be the best place. Find the most suitable place for you to meditate. Yung iba, walang ibang place, pero ang mag-make ng difference ay yung time. For example, alala ko meron tayong kapatiran na marami silang anak at mula umaga hanggang gabi, pag gising yung mga bata, maingay. So, kailan siya nag-meditate? Kung may gising siya na madaling araw. Sa kanya, I'm not saying na kailangan yung gawin yun, pero siya nag-desisyon nun. Share niya sa akin na minsan, gigising siya madaling araw to meditate upon God's word. Kung yung kakaman, sabi niya ng 4 a.m. and then maybe after 30 minutes, balik siya sa tulog. Nagawa niya ng tahimik. Hindi siya lumipat ng lugar, pero mas tahimik lang. Long time. So, muli, that's just an example na maaaring din. The amount of time, ganong katagal, ito by 5, 10, 15, 30, 45 minutes, ilang oras. Ang mahalaga natin kailangan tandaan, remember, the goal of meditation is not to fill up time, but to fill up the heart. As a goal of meditation, hindi ako ho, personal, babasa ako ng Bible, naglaan ako ng everyday, ganitong karaming oras ang uubusin yung pagbasa ng Biblia at ay, pambira. Hindi pa ba ubos yung oras? Ang hinihintay ko ay maubos yung oras. Yun ang goal. No, that's not the goal. Best na bigyan ng pansin is the filling up of the heart. May epekto na ba ang puso? May epekto na ba sa puso? Yung binubulay nating katotohanan. Sana yun ang again, busy ang schedule mo all throughout the day. You just squeeze so much. Maaari talaga maglaan ka ng 10 minutes or 15 minutes according to the availability of time. Pero kung sa biyaya ng Diyos, pinagkalooban ka ng medyo mas maraming panahon hanggang magkaroon ng epekto. Sabi ni William Bates, it should continue so long ordinarily till thou does find some sensible benefit from the bed to thy soul. May pakinabang sa iyong kaluluwa. Proverbs
2 verse 3, Yea, if thou criest after knowledge, and lifted up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as hid treasures, then thou shalt understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. So please take note of those words, seekest, searches. Those are present tense, tuloy-tuloy. It pertains to an exerted effort. At doon ipagkakaloob ng Panginoon. Thou shalt understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Silver and hid treasures are not found in the surface. It takes effort and time to dig them out. Ganun din sa pagdating sa salita ng Diyos, sa aplikasyon nito sa atin, sa epekto nito sa ating puso. It takes effort and it takes time. And let's end here. Sabi Thomas Manton, come not off from holy thoughts till you find profit by them. Either sweet taste and relishes of the love of God, strong resolutions begotten in yourselves. Either ito yung magkaroon ng epekto sa iyong damdamin, mas maging matamis ang kaligtasan, o ito yung nagdulot sa atin ng matinding resolution na lalong pagkamuhi at paglaban sa kasalanan, or paggawa ng mabuti, paghayag ng ebanghelyo, o mas matinding damdamin sa pagmamahal sa kapatiran. Ang payo niya, huwag ka titigil hanggat walang epekto. Again, merong iba't ibang panawagan sa atin ng Panginoon. And as God has given us time, sa biyaya ng Diyos, make time, give time sa pagbubulay ng kanyang salita. Merong mga panahon na mas mahaba ang oras natin. Dahil tumigil hanggang sa ito'y may epekto sa atin. Napakaganda, napakahalaga. Nawa tulungan tayo ng Panginoon na may apply ang gawain na ito ng pagbubulay ng kanyang salita. Tingnan ko muna kung meron tayong questions sa atin ng comment section. Wala naman. Tingnan ko rin po sa atin pong sa PM natin, sa messenger, wala. Sa text message, may text po si Brother Boy. Ang sabi niya, ang mga hindi tunay na sumasampalataya ay nagme-meditate din, pero without the Holy Spirit ay hindi din sila makakarating sa truth of God. Right? As we have explained even before sa atin ng pag-aaral ng salita niya, kahit ang hindi ligtas, kaya nilang basahin ang salita ng Diyos and intellectually maunawaan nila that salvation is by faith. So they can arrive in that way sa truth na yun. Intellectually, maunawaan nila na si Jesus lang ang tagapagligtas. Pwede intellectually, maunawaan nila, hindi naman kasi pag binuksan na yung salita ng Diyos, parang biglang, parang alien language sa kanila. No, they will be able to read it. They will be able to understand yung grammar. Pwede nilang mag-grasp intellectually na ang kaligtasan ay gawa lamang ng Panginoon. Now, saan papasok yung pangangailangan at lubos na pangangailangan ng biyaya ng Diyos? Muli, kahit intellectually naunawaan nila, ang sabi ni Jesus, no man can come to me except the Father giveth him. Liban na ang Diyos ang magbigay. Yes, kaya niyang maunawaan intellectually, pero hindi niya magagawang manampalataya kay Kristo. Hindi niya magagawang lumapit kay Kristo, to come to Christ and to receive that rest, that saving rest, that salvation. So, kailangan lang ho maging malinaw. Baka mamaya ho ay meron tayong anong kaisipan. So, ang punto ho dito, pwede ho sila makarating sa katotohanan ng Diyos. In a sense, yes, intellectually. Pero doon sa talagang aplikasyon nito na nakakaluwalhati sa Panginoon. For example, pag ang isang hindi ligtas na basa ang salita ng Diyos patungkol sa paggawa ng mabuti, pwede niya bang maunawaan? Yes. Pwede ba siya mag-igay sa paggawa ng mabuti? Pwede. At maaari sa kanyang kaisipan, sinusunod niya yun. Pero hindi siya makakarating sa pagsunod nito, nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Hindi niya kaya. Ayaw niya at hindi niya kaya. So, dun sa spiritual aspect. So, muli, pag-isipan pa natin ang bagay na ito. At gusto ko lang makita ko natin yun. Hindi siya basta intellectual lamang. Dahil kaya yon kahit ng mga hindi ligtas.
Pero yung pag grasp talaga, pagtiwala talaga, pagtanggap talaga ng katotohanan na yun by faith, yun ang hindi kaya ng hindi tunay na mananampalataya. Tulad ng mga pastor na may maling aral, they continue to resist the truth para patuloy nilang maituro ang mali na gusto nila. Baka may head knowledge lang sila. Hindi, baka, maaari ho. And maaari ding may ibang mga reasons involved. Again, may indwelling sin, may traditions, and so on. For example nga, meron tayong kapatiran dito sa church. Sabi niya, for so long years, ang kanyang pagiging Christian na siya. Pero for more than a decade, meron siyang tangan-tangan na doktrina na kumbinsido siya na totoo. But again, sa biyaya ng Diyos ay turuan at nakita niya ay hindi pala ganoon. So muli ay maaaring may ibang mga compounding reasons, pero isa, maaaring legitimate reasons and concerns ay baka hindi nga tunay na mananampalataya. Sa ating konteksto ng ating pinag-aaralan, sa atin ng mga tunay na mananampalataya, napakahalaga ng pagbubulay ng salita ng Diyos. At nawa, ibigay natin ang ating mga sarili sa disiplinang ito. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo, salamat Panginoon sa salita mo, at salamat sa paalala. Napakahalaga ng gawain ng pagbubulay ng iyong salita. Patawad po o Diyos sa aming pagkukulang dito. Tawa, tulungan mo kami, hindi lang maging tagapakinig, hindi maging tagatupad nito. Gamitin mo ito o Diyos para durugin ang aming kayabangan. Gamitin mo ito o Diyos para ituro sa amin ng iyong kalooban, ng iyong mga katotohanan. At hindi lang ito maging kaalaman, kundi magkaroon ito ng tunay na epekto sa aming mga buhay. At totoo nga na maitago namin ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ama, ingatan mo kami, tulungan mo kami. Patuloy mo kaming i-incline sa iyong salita. Sa mga kapatiran, sa bawat isa sa amin, sa piyaya mo ay magnanasa ng gawin ito. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Buksan mo aming mga puso. Ikiling mo ang aming mga puso. Ituro mo sa amin ang iyong kaparaanan, ang iyong daan upang kami ay lumakad na naaayon dito. Salamat po. Lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. At lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless. And dito po nagtatapos ang ating time in